Hi friends! Andito na naman tayo sa safe spot, pero iba naman ang topic natin. Okay, pasensya na sa background noise dahil nandito nga tayo sa harap ng highway. Okay, meron akong gusto sa inyo i-share. Very important siya and recently lang ito nangyari sa akin. Kasi bigla akong nalungkot friends, okay? Bigla akong nakaramdam ng lungkot kasi may something masakit sa katawan ko. Actually, yung ngipin ko. Sumakit yung ngipin. So, may takot kasi ako magpunta sa dentist. Sa edad ba yun? Or siguro, parang, sino ba yung hobby pag nagpupunta sa dentist? Ang swerte-swerte naman. Sino man siya. Shout out sa iyo. Pero, kahit naman sa ang doktor, diba? Ganun tayo. Pero, yun nga, so medyo nag-shift yung aking energy. Nalungkot ako. Pero alam mo ba, friends, pwede tayong mag-pause. Pwede tayong manahimik sandali. Pero, meron tayong choice. Friends, meron tayong choice na ilipat yung ating energy. Na from malungkot ka, from nag-aalala ka, from medyo worried ka or kinakabahan ka, to positive, to something positive, to something hopeful, na may hope pa rin, na may solusyon naman. Ganon, diba? Hindi naman natin kakamatay. It doesn't end our world kung may something na problem sa health natin kasi may solusyon naman. Diba? May natural cure, meron din doctor's advice, ganyan, meron din Google's advice, di ba? So, yun. Kailangan lang din natin tulungan ang sarili natin to come out, parang umalis doon sa state na kinakabahan tayo or nalulungkot tayo. Maraming ways, friends. Una, mag-ano ka muna, manahimik ka muna, magkalma-kalma ka muna, and then, ayun, kasi alam mo friends, kapag nandun ka sa state ng calm, yung may peace of mind ka, kalma ka, dun ka papasukan ng magagandang ideas. Kaya, first thing first, pagka ikaw ay biglang merong bad news, biglang may masamang pakiramdam, bigla kang nabigyan ng balita na nakakalungkot, na parang titigil talaga yung mundo mo, well, it's okay to pause. At sikapin natin pumalma. Kasi once na maramdaman natin yung kalma and peaceful moment, doon magsisimulang bumalik yung hope natin. Doon magsisimulang ma-stop yung thinking thoughts, yung thread ng thoughts mo, yung patuloy-tuloy na pag-worry mo. Doon mag-i-stop kapag once na na-relax tayo at kumalma tayo. And yun nga, makakaisip tayo ng possible solutions na pwede natin i-apply kaagad-agad para hindi na magtuloy-tuloy yung pag-worry natin, yung pag-aalala natin, kung ano man yung problema na kinakaharap natin. Ganun talagang life eh. As long as nabubuhay tayo, yan, may dadating na unexpected problems, conflict, challenges sa buhay. Pero, isipin natin na it's meant for our good. Para ini-strengthen niya tayo. Kumbaga sa pag-gym, di ba? Hindi ka magkakaroon ng muscle. Hindi ka, alam mo na, magiging malakas or magiging fit kung hindi ka mag-weights. Kung hindi ka haharap sa mga discipline, challenging exercise, mga routines. Diba? So, ganun din sa buhay natin. Yun nga lang, spiritual muscle, yung pinapalaki natin, yung pinapalakas at pinapatibay natin. So, yung mga challenges, yung bigla-biglang problema na darating sa atin, part talaga siya ng pag-grow natin, ng pag-expand natin. So, ano lang talaga tayo? Always connect with the source, kay God, sa source ng strength natin, sa source ng peace, sa source ng yung yung intelligent mind or right understanding magbibigay sa atin para masolusyonan natin, malusutan natin ng magandang paraan yung ano man yung kinakaharap natin na nagpapabigat ng dibdib natin, ng kalooban natin. So, ayun nga, sa awa ng Diyos, kumalma ako, nanahimik ako saglit, siguro napansin din ng asawa ko, lang ako nanahimik. It's my way of coping. Kesa yung kapag halimbawa nalungkot ka, biglang magsusugid ka, di ba? Pagmamalpita ka, o idadamay mo yung hindi magandang energy from you, tapos isasabog mo, kakalat sa iba na. Idadamay mo sila, susungitan mo sila, sisigaw mo sila, or parang mabigat yung energy mo. Mas maigi pa na manahimik na lang tayo, and then, i-process natin yung mga nangyayari, and then, inhale, exhale, malaking tulong talaga yung inhale, exhale na slowly, yung box breathing, and then, magkakaroon tayo ng peaceful mind, kalmang pag-iisip,
At alam na natin kung ano yung susunod natin steps. Kaya, ayun friends, samantalahin natin na nandito tayo sa labas, pagmuni-muni, tumingin sa malayo, kagaya nito, papakita ko sa inyo. Kagaya nito, papakita ko sa inyo. Ayan, meron tayong nature sa harap, di ba? Oh, yan. Kapag nakatingin ka sa mga ganyan, kahit pa paano, kakalma yung nerves mo. Yung ating nervous system ay medyo magsisettle, magre-relax, makakalma, wala sa survival mode or fight and flight mode, ganyan. Kalma lang siya. So, yun lang friends. I hope na medyo nakatulong sa'yo ang sharing ko for today. God bless us all. Maraming salamat. Bye!